Yung battery niya mga ka-GM nandito lang po sa driver side. Bali binuksan lang po natin, ito yung kanyang cover at dinisconnect po natin yung negative side para safety po tayo sa pag-pull down at pagtanggal ng kanyang transmission. Hello mga ka-GM, isang magandang araw na naman muli sa inyo at ito na naman tayo, no? At mayroon na naman tayong gagawin na isang sasakyan na isa itong Toyota Hiace. Bali ang gagawin po natin dito ay ipo-pull down po natin yung kanyang transmission at papalitan po natin ng clutch disc, pressure plate at saka release bearing. Yun po yung ating gagawin ngayon. Kaya unang-una po ay ipo-pull down muna natin itong kanyang transmission. At tatanggalin muna natin po yung mga cover niya dito sa ilalim, yung kanyang plastic cover dito sa ilalim ng makina. At ito po ay tatanggalin din natin itong kanyang propeller shaft. Yan. Bali, tatlong dugtong po yung kanyang propeller shaft mga ka-GM. Yan, kung makikita po ninyo, may center bearing siya dito, saka dito. At tatanggalin natin dito sa kanyang bolt dito sa kanyang differential. Yan po. At para ma-pull down po natin yung kanyang transmission. Po muna yung unang gagawin natin, no? At pero bago po natin umpisahan yon, ay disconnect po natin yung kanyang battery. Yung battery niya po ay nandito po sa driver side, dito sa kanyang pagbukas ng pintuan sa ilalim. Makikita po ninyo yung bukasan ng battery niya dyan. Tapos i-disconnect lang po ninyo yung isang terminal sa negative side mga ka-GM, para po safety tayo sa paggawa bago natin i-pull down yung kanyang transmission. Patuloy nyo lang pong panoorin nyo aking mga videos para magkaroon din po kayo ng dagdag kaalaman at idea. At lalong-lalo na po sa mga nag-uumpisa na gustong matutong magmekaniko. Bali, marami po akong videos dyan sa aking YouTube channel. At don't forget to like and subscribe my YouTube channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod pang mga video na i-upload. So ayan po mga ka-GM, no? Bali nahugot na po natin yung kanyang propeller shaft. Yan po siya. Yan, bali hinang na lang po natin yung kanyang propeller shaft dito. At nakasabit na lang po siya dyan mga ka-GM. Yan, yung pagtanggal natin dito sa kanyang differential. At step by step yung ating ginagawa mga ka-GM, no? At ito, tatanggalin din natin itong kanyang shroud cover dito na plastic sa ilalim para ma-access po natin na matanggal yung kanyang mga bolt dito sa kanyang transmission sa bell housing. Yan po, at sa kanyang exhaust dito para matanggal po natin mga ka-GM at maibaba po natin itong kanyang transmission para mapalitan po natin ng clutch. At dito, after ng tatanggalin din po natin dito sa kanyang cross member. So ito na po ngayon mga ka-GM, no? Bali natanggal na po natin yung kanyang mga bolt dyan sa kanyang bell housing. Yan po siya. At gumamit po tayo ng jack stand. Mag-isa lang po natin gumagawa ay kayang-kaya po natin siyang i-full down yung kanyang transmission. Katanggalan yung kanyang mga bolt at yan. At yung kanyang mga connector wire dito sa taas. Saka yung kanyang shifting cable dito sa gilid. Yan po siya. At ngayon po ay bali ibababa po natin siya ngayon.
So ito na po ngayon mga ka-GM, no, bali natanggal na po natin yung kanyang transmission. At pagtanggal po dito sa kanyang pressure plate mga ka-GM, bali may 6 bolts lang po siya. 12mm po yung kanyang size sa kanyang bolt yan. Bali 6 pieces na bolt na 12mm po yung kanyang size dyan. Para matanggal po natin at may labas po natin yung kanyang clutch disc saka itong kanyang pressure plate. At ito pong kanyang release bearing mga ka-GM yan po. At itong kanyang transmission ay hindi na po natin ibinaba sa lapag. Bali nandito na lang po siya sa jack stand natin. Kasi po mag-isa lang po natin yung gumagawa. Ngayon ay para hindi na po tayo mahirapan na magtaas pa dito sa kanyang kinapapatungan dito sa ating stand jack. Yan po. Kung maririnig po ninyo mga ka-GM, no, itong kanyang yan, yung kanyang bearing, maingay na po siya mga ka-GM. Ito po yung bago nating pyesa, no, na nabili ng ating customer. Yan. Dito sa ating Toyota Hiace. Natanggal na po natin yung kanyang clutch disc saka yung kanyang pressure plate. Yan po, ito na po yung kanyang flywheel. Yan. Kung mapapansin po ninyo mga ka-GM, no, yan, no, may mga black spot siya dyan. Mga hot spot yan mga ka-GM ng ating clutch lining kasi nag-sliding na siya. Yan po, kung makikita po ninyo yung ating tinanggal. Yan, halos lumabas na po yung kanyang rivets dito. Yung kanyang mga rivets yan, tinamaan na po mga ka-GM. Talagang sliding clutch na po siya. Yan po yung naging dahilan nito, kaya magpapalit po tayo ngayon ng pressure plates, clutch disc, saka release bearing. Dahil yun po yung binili ng ating customer na pyesa dito sa kanyang sakyan. Yan po. Yan yung kanyang pyesa na binili. Yung kanyang clutch disc, release bearing, saka yung kanyang pressure plate. Yan. Ipapalis muna natin to. Liha. Yan, para kuminis po siya ng konti at matanggal yung mga ibang hotspot niya dyan mga ka-GM, no? Yan po, at dito ay lilinisan po natin, tatanggalin natin yung kanyang release bearing dyan. Ito dahil maingay na, at papalitan din po natin ng bago. Ayan po mga ka-GM, kung makikita po ninyo, itong kanyang luma ay talagang ubos na po yung kanyang pinaka clutch disc, yung kanyang lining. Yan, at inabot na po yung kanyang rivets, kaya tumama na po dito sa ating pressure plate. Yan, no? Wala na, magaspang na siya at saka hindi na pantay yung kanyang pressure plate. Yung kanyang release bearing ay maingay na. Kaya ito po yung ating bago na binili ng customer natin, at yan po yung ating ipapalit mga ka-GM. Yan, at pinag-compare po natin kung parehas po sila, ay parehas naman po mga ka-GM kasi itong binili ng ating customer ay original na Toyota po yung kanyang pyesa na binili. Yan, kasama yung isang seat na yan. Kung may mga katanungan po kayo, no, bali mag-comment lang po sa ating comment box at sasagutin po sa abot ng ating mga